Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gendara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokareta si Gendara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang pagsundo ni Paolo kay Kim ang atin pong pag-uusapan na napansin ng mga fans. Grabe, napaka-consistent ni Paolo Avellino pagdating kay Kimi. Lalo na ngayong 2026 na ang dami kayang ayuda ngayong 2026 na para bang bumabawi yan siya. Uy, bumabawi. Para bang, alam niyo yung feeling na nalalapit na tayo sa finish line. Ganyan. Anyway, bukod dyan, pag-uusapan din natin ang tungkol sa isang blind item na pinag-uusapay marahil si Kim Chiu ang tinutukoy nito. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And so, eto na nga ang blind item na atin pong tinutukoy. So, nakalagay dito from Pep PH, bidang aktres nag-abono sa reshoot ng eksena sa teleserye. And dito sa kanilang caption, sino itong generous na bidang aktres na binayaran umano ang 200,000 plus na gastos para sa reshoot ng isang mahalagang eksena sa teleserye. Clue, 4 lang ang consonants sa pangalan niya. Generous actress, at dahil dyan sa clue na yan, abay pinagpapalagay ng ilan na si Kim Chiu to. Kasi alam naman natin kung gaano ka-generous po si Kimi. Pero, pasok kaya siya sa isang another clue na 4 lang ang consonants sa pangalan? And kung si Kimi nga, bakit kinakailangang i-reshoot? May pagkakamali? Bakit kailangan siya ang mag-abono? At the same time, anong teleserye? Well, si Kim and Paolo ay may nagdaang teleserye which is ang The Alibi. Pero bakit hahayaan naman ni Pao kung si Kim nga yun? Bakit hahayaan ni Pao na suluhin ni Kim yun? Bakit hahayaan ni Pao na magbayad si Kim Chiu? Ay may pinagdaanan nga po si Kimi. Grabe naman talaga si Kimi ka-generous kung siya talaga yon. Kasi doon sa Showtime, panay pa rin po ang kanyang presenta na magbibigay ng ganto, ganyan mula sa sarili po niyang pera. 'Di ba? Huwag ka kagagaling lang po noon na sa problemang pagsisiwalat na siya ay napagnakawan ng pera sa kanyang kumpanya. So, tinype ko guys yung pangalan po ni Kimi para anuhin kung pasok ba siya sa 4 na consonant. So, kung Kim lang, 2 consonant lang naman. So, hindi si Kim. Kung Kimberly naman, ang gagamitin po ay 6 consonant naman. Pero kung Kim Chiu, 4 na consonant, pasok si Kimi doon. Pero, pangalan kasi dito lang siya pasok sa Kim Chiu. Kasama po yung apelyido, ang sabi po sa clue, may 4 na consonant sa pangalan. So, pangalan lang. Kung Kimi naman ang atin pong bibilangin, K, M, M, Y, 4 consonant. Pero Kimi ba ang ginagamit ni Kim na pangalan sa showbiz? Di ba hindi naman? Kim lang. So, basta napag-aanuhan po ng mga fans na maaring si Kim yun kasi generous nga raw. Tapos may naging series, ganyan. So, kung Kim Chiu, pasok. Or kung Kimi, pasok. 'Di ba? Pero hindi naman Kimi ang gamit niya sa show business. Palayaw niya lang yon. Pero Kim talaga ang kanyang gamit. Kung Kim Chiu naman, kasama ng apelyido. What do you think? Si Kimi ba talaga yon? Anyway, dumako naman tayo dito
Hindi na natin binasa yung whole article na yun kasi mahaba-haba din. Anyway, sabi dito, same outfit, isa lang ang ibig sabihin. Ito po ay nung pag-attend po sa birthday party ni Miss Garlic na kung saan kapansin-pansin nga ang suot ni Kim na same po sa suot niya earlier sa Showtime. So, hindi na nagpalit ng damit si Kim. Direkta na po siya. And kasama niya si Pao. Kaya, isa lang ang ibig sabihin. 'Di ba? Sinundo na po ni sinundo na po ni Papi Paulo si Kim Chu. Yan po ang ibig sabihin kagaya ng sabi nito. Yes, sinundo ni Pao si Kimi pagkatapos ng Showtime papuntang birthday. Oy, may sundo ang naganap. Gawain pa ba yan ng magka-love team lang? Gawain pa ba yan ng mag-on-screen partner lang? Hindi, magjusawa peg na po ang ganyang galawan. Hindi ba? May pagsundo, sabay umuwi, laging magkatabi, you beside me. Tingin niyo ba it's on-screen partner lang ang meron sila? Trabaho lang? Out na po ito sa trabaho. Labas na to sa trabaho nila. Hindi rin naman nagpo-promote. Walang movie, walang kasalukuyang series. Wala pa namang nababalita ang meron silang gagawin. Although, panay ang paramdam. Pero paramdam pa lang. So, bakit mag-asama silang dalawa? Wala pa naman pong pinopromote, di ba? Mag-asawang galawan yung ganyan, magjusawa. Huy, so talaga bang sila na? Ayan ang tanong ng karamihan. Pero lagi naman natin sinasabi, kung galaw naman po ang ating pagbabasehan sa Kim Pao, hindi na kailangan tanongin kung sila na ba. 'Di ba? Napakaklaro sa galaw nila. Kagaya niyan. Hindi na work-related, pero always you beside me, hindi ba? Samantala, dumako naman po tayo sa comment ni Ma'am Merlita Aurea Rodriguez. Sabi niya po rito, magandang araw, Miss Gandara. Tama po si Madam Mirna La Forteza. Para sa akin, hindi rin po ako kumbinsido na pagsamahin sa isang project silang apat. Ano gagamitin ang Kim Pao para pasikatin si Janine? Okay lang si Echo, pero si Janine mukhang hindi pa dapat. Hindi pa kami nakaka-move on sa mga ginawa at panglalait ni Janine kay Kim. Tapos ngayon, gagamitin niya si Kim para makabalik siya. Parang wrong timing naman ata. Mas mabuti pa ngang wag mo nang magpagamit si Kim kay Janine. Wag mong kalimutan, Kim, kung paano kainin solo si Janine at ng mga fans niya. Hindi tayo Diyos na agad-agad ay magpapatawad sa isang taong sukdulan ng kasamaan sa pagkatao. Merong panahon, Kim, para magpatawad sa taong mapanglait, mapang-api. Pero hindi pa sa ngayon. Napaka-plastic at hipokrita si Janine. Asan yung mga sinasabi nilang salakang natapos? Sinasabi nilang sabi nilang nakapagtapos siguro. Pasan? Nasan yung sinasabi nilang retokada ka? At marami pang iba. Wala kang natapos. Nasa na yung sinasabi nilang wala kang natapos. Nasa yung sinasabi nilang retokada ka at marami pang iba. Huwag kang pumayag, Kim, na ikaw ang mag-aangat ng karir ni Janine na palaos na. Hindi yan marunong tumanaw ng utang na loob. Ingat ka, Kim, hindi man year of the snake pero maraming nagkalat na ahas ngayon. Pasensya na, Miss Gandara, kung nagiging bad ako ngayon. Alam niyo talaga yung mga susunod kong sasabihin, Miss Merlita Aurea Rodriguez. Pero sige, New Year naman. Ayan, palilipasin natin. Okay po muna ngayon. Hindi ko lang nagustuhan yung pagsasamahin yung apat. Nakakalungkot lang kasi parang wala lang yung mga pasakit kay Kim. Nang sabihan ni Jay na yan, kay Kim, sorry po. Ayan na. Komento nyo po at opinion yan, wala po tayong magagawa doon.
And you think po pala sa idea na pagsamahin ang apat sa pelikula is panggagamit kina Kim and Paolo, lalong higit po kay Kim. And may point naman yung sinabi nyo na wag pumayag si Kim na siya yung aangat ng pangalan ng taong naging dahilan ng matinding bashing niya na hanggang ngayon nararanasan niya, 'di ba? Kampo niya ng kabila, ng fandom ng kabila, ang talaga pong grabe kumakapang-alipusta kay Kimi. So bakit naman nga siya magpapagamit ganon? So hindi pa nga siguro ngayon yung right time or yung tamang panahon para sa collab thingy na yan. What do you think, guys? Comment nyo nga lang dyan sa baba. Sa palagay din po ninyo, are you agree? This is not the right time talaga for that collab thingy. And kung maaari lang, wag sa Kim Pao makipag-collab ang Ekonin. So, yun lang po muna no, ang ating update tonight. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayong muli sa mga susunod pa nating chikas. Marami pong salamat.